po yan. Oh, ngit-ngit, pagong, pusa, may bilat pa. Oh, ilan pang kakaibang pangalan na lumalabas sa OVP confidential funds. Oh, na mga resibo. 'Di ba? Kakaibang ano 'to mga pangalan mga pre. May ngit-ngit. Ano po ba yung ibig sabihin ng ngit-ngit? Madilim. Kasi ang salitang ngit-ngit mga pre ay Bisaya. Pagong pusa, bilat. Ano 'to, Sara Duterte? Pati bilat sinama mo na. Sinama na ng OVP. Hmm. Yung sagradong parte ng katawan ng tao, sinali nyo na. Bilat. Ha? O, ito po, basahin po natin ito. Ilan pang kakaibang pangalan? Ilan pang kakaibang pangalan ang lumabas sa mga acknowledgements receipt sa mga transaksyon noong confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito ang pangalang Antonio Pagong, Timon, Andrew Pusa, at Shane Ngit-Ngit. Nako. Ibang klase, no? Sa ika-17 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes sa Senate Impeachment Court, tinatanong ng abogado ng prosekusyon na si Attorney Amando Ligutan ang dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta tungkol sa dokumentasyon at verifikasyon ng mga inilabas na confidential fund na ipinatupad ng security officer. So, mahaba-haba ito, no? Pero kung isa-summarize po natin, no, may bilat, may ngit-ngit na mga pangalan, no? So, ang tanong dito, mga pre, no? Sino-sino ang mga totoong pangalan ng taong ito? Alam mo, dapat malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga taong ito kasi kung hindi po ito sasabihin ng defense team ni Sara Duterte kung sino-sino ang mga taong ito, ang iisipin ng taong bayan, ito ay mga ghost. Ghost lang to. Gawa-gawa. Na kunyari dito yun, napunta yung mga pera na to, ganyan. Gawa-gawa. Kasi alam naman po natin na itong mga Duterte, mga pre, ay may hilig sa ghost. Ghost employees. Di ba? So, maliwanag po dito na tayo na lang po talaga yung ginagago ng OVP. Okay? Sa panahon ni Sara Duterte, mga pre. Ngit-ngit, pagong, pusa. Kulang na lang may aso pa. Di ba? Kulang na lang may aso pa. So, ako, mga pre, sa nakikita ko dito, maliwanag na guilty po itong si Sara Duterte. Ako, desisyon po ng taong bayan ang pupusuan ko, yung papakinggan ko. Kasi ang desisyon, ang pulso ng taong bayan, ang puso ng taong bayan ngayon, ang utak, ang iniisip ng taong bayan, guilty po si Sara Duterte. Kung taong bayan, kung sa taong bayan tayo magpupukus, di ba? Kaya kayo po, ano po yung inyong opinion dito? No? Paki-comment naman. Yan. Bago tayo mag-move sa next topic natin, eto po, no? Isingit ko lang din po ito. Baka kasi makalimutan nyo. Kita nyo to? Confi funds transfer to Sara Duterte's ex-security chief violated COA rules. So, ito gusto ko lang klaruhin na ang confidential funds po, ang dapat humawak lang yan ay kung sino yung pinagkatiwalaan ng pera. Halimbawa, itong 125 million pesos na to, ipinagkatiwala po kay Sara Duterte. O si Sara Duterte lang po dapat ang humawak niyan at magdesisyon kung saan ilalagay na parte ng confidential na mga transaksyon. Si Sara po yung magdedesisyon. Pero ang mali dito ni Sara, mga pre, pinagkatiwala po, no? Sa kanyang ex-security na sino ngayon? No, yung kanyang ex-security. Doon po binigay yung pera at kung ano lang po yung utos ni Sara, gagalaw din po yung ex-security niya. 'Di ba? Kapag sinabi bumili ka ng tinapay, bibili na rin po yun ng tinapay. Pero ang tinapay hindi naman pang confidential na mga transaksyon.
'Di ba? Hindi po. So, do'n pa lang po mali na. So, violation po 'yun ayon sa COA. 'Di ba? Kaya sa mga nagsasabi diyan na, "Hoy, confidential nga ni, hindi puwedeng silipin." Ako po, naniniwala po ako diyan. Si Ballpoint Man hindi puwedeng silipin yung, confidential funds ni Sara Duterte, hindi puwede. Sino lang po yung puwedeng sumilip niyan? COA, Commission on Audit lang po. Ngayon 'pag napansin po ng COA na may paglabag na ginawa, siyempre isasapubliko po 'yan ng COA. At ang taong bayan makikinig, malalaman ng taong bayan ay mali pala. 'Yun yung klaro, 'di ba? Pero kahit bilyon-bilyon pa ang confidential funds mo, pagpalagay natin 10 billion ang confidential funds mo. Kung maayos naman yung paggastos mo dito at tama yung paggastos mo, wala pong problema diyan. Kasi tama. Sisilipin ng kuha ngayon, 10 billion yung confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos. Example lang to maayos naman yung pagkagastos. Tama naman yung paggastos. May mga resibo pa. Kompleto po. Isabi ng kuha, okay lang. Tuloy. Walang problema. Ngayon, kung ang mga DDS sisilipin, ay, ang laki-laki ng confidential funds ng Pangulo. Tarantado, kahit pa malaki. Kung nasa ayos naman yung paggastos, walang problema doon. Diba? Yun yung klaro dyan, walang problema. Kasi maayos yung paggastos eh. Okay. Diba? Walang problema. So, klaro, ina-explain ko lang sa mga didis, mga bobo to yun. Diba? Eto na ngayon mga pre, masingit ko lang din po ito. Itong kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Eto po, asan na ba yun? Yan. Wait lang. Ayusin lang po natin pakinggan na lang po natin ito. Screenshot ko na lang screenshot ko na lang. Yung balitang ito. Ayan, para klaro po. Saan ba yun? Ito. Para klaro po tayo mga pre ito. Ayan. Makinig mga DDS Makinig! Hiningi ni Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ang pag-dismiss sa reklamong plunder laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa isinumiti niyang supplemental counter affidavit, ipinunto ng dating House Speaker ang pagbaliktad ng 4 sa witness So ayan hiningi. laban sa kanya. Ang ex-marina hiningi ni former House Speaker Martin Romualdez. Yun lang yung paparinig ko sa inyo. Hiningi na ipa-dismiss po yung kaso laban sa kanya. Kasi di ba dati, itong si Orly Gutesa, dinidiin po itong si former House Speaker Martin Romualdez. Na kesyo may mga pera daw na ninanakaw itong si Martin Romualdez. Diba? Marami daw pera na ninakaw. Grabe yung mga akusasyon laban kay Martin Romualdez. Yun na nga. Nagkalat na yung issue at mga DDS na sinasabi, magnanakaw si Martin Romualdez. Kurakot si Martin Romualdez. Yun mga sinasabi nila, di ba? Alagang hinigop ni Martin Romualdez yung pera. Yun yung mga sinasabi nila. And then, eto na ngayon, biglang baliktad ngayon itong si Gutesa, biglang bawi ng kanyang mga salaysay, mga statements niya, nag-recant po. And then, yun na nga, nung binawi na, ay syempre karapatan din po ni Martin Romualdez na humingi sa ombudsman ng, hindi naman pabor siguro, humingi ng pagpalagay natin na hinihingi niyang i-dismiss ang plunder complaint laban sa kanya. Kasi yung nag-akusa sa kanya dati, bumaliktad, binawi yung mga salaysay. So, karapatan po yun ni Martin Romualdez kasi binawi Diba? So, sabi ng mga DDS, magnanakaw daw si Martin Romualdez. Paano yan ngayon? Biglang bumaliktad itong si Gutesa. Diba? Para bang ako si Ballpoint Man. Inakusahan ako ni Juan na, si Ballpoint Man, yan? Magnanakaw ng santol yan. Okay, wala siyang ebidensya.
Binato ako ng gano'n, na inakusahan ako. And then itong si ano, Juan, biglang nagbago yung utak. Ay, bawiin ko na yung sinabi ko kay Ballpoint Man. Bawiin ko na yung sinabi ko ng mga statements ko noon na ganyan. May mga pagnanakaw ng santol. Ay di, ako, bilang isang tao, sasabihin ko rin doon sa barangay na, uy, inakusahan ako ni Juan na nagnanakaw ng santol. Eh wala naman pala, tingnan mo bumaliktad. Eh pinahiya na ako sa publiko eh, pinost na yung pagmumukha ko na ako daw magnanakaw ng santol. Eh ayusin niyo 'yan. Diyan sa barangay na yung nag-post sa akin eh kailangan niya, i-withdraw niya yung mga sinabi niya, mag-public apology siya. Kasi yung si Juan eh umatras na. 'Di ba? Parang ganoon po mga pre. So, parang ganun po yung ginagawa ni Martin Romualdez ngayon. So, sa mga nagsasabi na si Martin ay sangkot sa pagnanakaw, ebidensya po muna. Ha? Ebidensya. Yung kailangan natin ebidensya, hindi yung laway-laway lang. Ha? Ah. Ah. Eto pa mga pre, masingit lang din natin ito. Eto, basahin po natin ito. Ayan. Ayon po dito, pag bumaliktad, may bayad. Ting Lacson not surprised by Orly Gutesa's recantation. Senator Panfilo Lacson said he was no longer surprised by the recantation of former Marine Orly Gutesa, the self-proclaimed bagman who had earlier accused administration official of receiving kickbacks from flood control projects through Caspilled suitcases. So, eto may nakita kasi akong video ni Orly Gutesa, nakausap niya yung misis niya, na siya daw po ay pumayag na, ayun, mandamay ng tao na sasabihin niyang magnanakaw ito si Martin Romualdez, kaya niya daw yun ginawa kasi may offer sa kanyang pera. 'Di ba? Kaya niya nagawa yun at may mga scholarship pa sa kanyang mga anak, kaya niya ginawa yun. Kaya parang naano siya ba, na demonyo siya, uy, maganda to o gawin ko na lang, siraan ko ang taong ito para magkaroon ng scholarship yung anak ko, and then kumita pa ako ng pera. So habang tumatagal po yun mga pre, yung kanyang affidavit po doon, may dagdag na, sila Marcoleta na daw yung naglalagay kung ano yung gusto nilang ilagay doon, di ba? So doon pa lang, medyo si Orly Gutesa, ramdam niya siguro na siya yung masisira doon. Kaya medyo kinakabahan na siya, 'di ba? Oo, and then dumating nga yung panahon mga pre na itong si Orly Gutesa nagtatago daw. Oo, at yun na nga, kausap niya yung misis niya doon na tinatakot daw. Okay? Tinatakot daw yung kanyang pamilya ni Orly ng kampo ni Marcoleta. Kaya nagtatago po itong si Gutesa mga pre. 'Di ba? So dati pa lang nire-reactionan ko na po ito, sabi ko, itong si Gutesa, halatang sinungaling to. Halatang may offer dito. Halatang bayad to. So hindi nga po tayo nagkamali. 'Di ba? Bunganga din ni Orly Gutesa mismo, lumabas yung katotohanan. Kasi noon pa lang sinabi na natin. Kasi hindi man po tayo bobo na hindi natin maiintindihan yung mga galawan ng mga to. 'Di ba? Alam po natin na yung mga yan ay tumatanggap ng ganun. Ganun ba? Eto na nga. Biglang bawi ng mga salaysay niya. Yung mga sinabi niya, di ba? So, ako po yung naniniwala na yung mga accusations niya kay Martin Romualdez, gawa-gawa lang po yun. Laway-laway lang. Mas maniniwala pa ako, sana, kung talagang nag-deliver ka ng pera sa isang politiko na naka-video at yung maleta na yun, ano ba pinaglagyan mo, dapat mabidyohan mo rin yun, na talagang pera yung laman. Ito, i-deliver ko po ito kay Juan Pedro, ha. Ito po yung laman ng maleta. Naka-video po yan. May pera. Di-deliver ko sa kanya. Matibay na ebidensya yun. Wala po eh. Wala. Ang kapital, laway. Tapos minsan ang kapital pa nila, ang gagamitin pa nilang ebidensya yung selfie nila sa mga politiko. Pwede ba yon? Hindi. Halimbawa ako may kapicturan akong politiko.
Pwede ko rin palang sabihin, oh, si Ballpoint man, nag-deliver din ng pera dyan. Oh. Oh. Yeah? Eh di para kang ano niyan? Para kang tanga. Ah. Yun lang mga pre, yung ating reaction ngayon, ano. Kayo po, ano po yung opinion, reaction, and comment down below para mabasa natin yung inyong kanya-kanyang mga comments dyan. Huwag kalimutan mag-like ka. Salamat po, Marites Musni sa pag-like. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre. Para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. At may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan. Kalimbangin nyo po yung ating mga social media accounts. Para naman always kayong updated sa ating uploads. Ayan.